Sino ang binhi ng babae? Sa Genesis 3:15. Sa Genesis 3, ang Diyos ay nagpahayag ng paghatol laban kina Adan at Eva at ang ahas para sa kanilang makasalanang pagre-rebelde. Sa ahas, sinabi ng Diyos, "Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at ang sakong niya ay ikaw ang tutuklaw." Talata 15. Ang talatang ito ay kilala bilang Proto-Evangelium o ang unang ebanghelyo dahil ipinakilala nito ang tema ng isang tagapagligtas na tutubusin ang sangkatauhan mula sa sumpa ng kasalanan. Galatia 3:13. Sa Genesis 3, ang tagapagligtas ay tinawag na binhi ng babae. Ang salitang Hebreyo para sa binhi dito ay nangangahulugang supling na kung gaano karaming mga pagsasalin ang nagsalin nito. Ang matalinghagang wika sa Genesis 3:14 at ang pagkain mo'y alikabok lamang ay nagpapahiwatig na ang kasunod na talata ay nagsasalita ng isang espiritual na digmaan sa pagitan ni Satanas, ang ahas at ng sangkatauhan, ang binhi ng babae. Ang babaeng tinutukoy ay si Eva, ang ina ng sangkatauhan, Genesis 3:20. Ang hula ay na ang kanyang mga supling ay patuloy na guguluhin ni Satanas at ng kanyang mga tagasunod, ang supling ng ahas. Ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng pagsuway ni Adan at lahat tayo ay nagdurusa dahil dito, Roma 5:12-14. Ang walang hanggang digmaang isinagawa ni Satanas laban sa sangkatauhan ay nagsimula sa halamanan ng Eden. May indikasyon ng bilang sa Genesis 3:15 na hindi natin maaaring palampasin. Ang supling ng babae ay tinutukoy na pang-isahang pangalang binhi at ang binhi na iyon ay agad na nauuna sa mga pang-isahan na panghalip. Kaya, ang binhi ng babae ay individual. May isang binhi na partikular na darating. Ang nag-iisang manunukso ay sasalungat sa nag-iisang tagapagligtas. Gayun din, binabanggit ng Genesis 3:15 ang binhi ng isang babae sa halip na ang binhi ng isang lalaki. Ang di pangkaraniwang pananalitang ito ay maaaring magpahiwatig na ang mga supling ng babae ay hindi magkakaroon ng makalupang ama. Kung gayon, ang Proto-Evangelium ay tiyak na natupad kay Hesukristo na ipinanganak ng banal na espiritu at ipinanganak ng isang birhen. Lucas 1:34-35. Ang awayan na binanggit sa Genesis 3:15 ay sa pagitan ni Satanas at ni Kristo. Sinaktan ni Satanas ang sakong ng tagapagligtas noong ipako si Jesus sa krus. Nagdusa si Jesus sa kanyang laman. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Sa ikatlong araw, bumangon si Jesus mula sa libingan. Sa paggawa nito, dinurog niya ang kapangyarihan ni Satanas, kasalanan at kamatayan. Dinurog niya ang ulo ng ahas. Si Jesus ang binhi ng babae na nanalo sa manunukso at kaaway ng sanlibutan. At sa kanyang walang hanggang papuri, pinagkaloob niya ang tagumpay sa bawat sumasampalataya sa kanya. Juan 16:33. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo na katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking ama sa kanyang trono. Pahayag 3:21. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.